nga po mga kapatid. Tama bukas sa Wikang Ibatan. Oh, nako, it's the first Wednesday nga po of the month. I-push na natin ang lahat ng dapat i-push for good vibes. Kaya naman po, heto na ang sagot sa madalas na tanong ng mga Marites na... Anong latest? Ito, unahin ko na ha. Para po sa unang ratsyada ng ating patsaah ngayong Miyerkules ang umaga, Gerald Anderson in his actor-director era. Aba, sa kanyang IG, binahagi niya ang ilang pasilip sa kanyang directing stint habang umaarte rin sa sarili niyang seryeng Sins of the Father. Ito ang kanyang directing debut mula nang siya'y mag-artista. Thankful naman si Direk Gerald sa mga sumuporta at nakakasama niya sa serye. Napahanga naman ni Gerald kahit ang iba pang celebrities at napapanood ang Sins of the Father dito sa TV5. Congrats naman kay Kuya mo, Gerald. Sins of the Father. Yes. It's already airing, di ba? Yes. At ang ano pa dito, makikita mo, ganun na ata yung trend ng mga artista ngayon. Kasi pinangunahan ito, of course, si Direk Coco Martin. Pero even before them, meron ng mga matatandang director, mga veteranong director ang nag-direct before. I know si Tito Eddie Garcia also Yes. directed, di ba? Ricky Davao. Ricky Davao. Eric The late Tison. Ricky Davao. Gina Direk Lamar. Gina. Direk Gina. Saka, Si Loris Nag-venture Duterte. out talaga sila. yung iba namang artista ata, kung hindi nagde-direct, nagpo-produce. Yes. Tama, no? May Pero ganun kung din. dating Production director house. na naging artista. Ay, parang pwede, Mama. Joel Parang Amanga. Joel Amanga. Naging artista. Si ano, Our favorite. Direct Leo Rialp. Ano, if you... Oh, yes. Ayan. Yes. Si ano, Siyempre direct si Tito ano, Fritz. si direct Carby Salvador. Nag-artista. Oy, mahal ang tiyak nun. Baka Mahal. hindi pa. mahal. Okay, Baka sorry. bukas. Baka bukas. Ayan, good luck sa'yo. Good luck mo. Good luck, Jen. Gerald. You know, it's not easy na pagsabayin yan, no? Kasi lalo na action yung ginagawa nila. Kasi I've done action series before and para makapag-direct ka at mag-artista ka, it's a big challenge, no? So, this is a challenge that Gerald is taking on, no? Kaya, good then that he gets the support of a lot of his celebrity friends, no? Sina RK, nakita ko sina EA, oo. Sino po ang gusto makita si Mami Dims na mag-action uli? Oo. Ulat po tayo. Ako. Imemega po natin yan. Pag ako nag-direct, baka naging kontrabida. Ito po. Bukod dyan, magba-viral yan. Ito pa, isang viral, ha? Literal na nakababad sa baha. Babad na kami dito, wala bang flat control dyan? Wala na lang! Babad na kami dito. Oh, as usual, natatawa na lang tayo. Pinagtatawa na. Literal, babad na babad si Ems at ang kanyang kaibigan sa hanggang dibdib na baha habang ginagawa ang kanilang version ng trending TikTok na babad na babad na babad na ako rito. Bago yan, ha? Yun nga lang. For the call-out naman sila sa mga flood control project ng gobyerno. May mahigit 6 na milyong views ang TikTok na yan. Na mukha lang good vibes, pero sabi na nga ng mga netizen, salamin ang lubog na sitwasyon ng bansa. Diyan magaling talaga. Dinaan lang natin sa humor, pero alam mong merong patama yan sa katotohanan. O kahit nga sina Ann Curtis at si Mimio, naparepost at nag-comment sa nasabing content. Pero ingat lang kasi syempre, 'di ba, tumataas po talaga ngayon ang kaso ng leptospirosis. Hindi na nga magkamalang mga ang tawag dito, mga ospital sa atin ngayon sa pagtanggap ng mga nagkakasakit ng leptospirosis. But we also recognize yung kanilang point diyan, ano, dahil talaga naman tayo ngayon at this point in time hindi na medyo galit na talaga tayo eh. Oo. 'Di ba? So At ang we want- panahon ba parang nakikiayon, nagbibigay ng exclamation mark at ang sabi niya, hindi na ito kagaya nung iba na parang lalaon, matatapos, magkakaroon ng ibang issue, mananahimik ang mga Pilipino. pwede. Hindi na po. hindi po pwede. Saka ito, Hindi tayo extended papayag. na. Ang tagal na nung since uli tayong binagyo. Ilang weeks na rin ang Eh, di ba, lumipas and yet Angela, ingay pa rin. ilang bagyo pang darating Ilan bago pa? ang ano. Kasi kasi meron tayong mga 19 na bagyo. Ewan ko kung ilan pa yung inaabangan natin ngayon at this point in time. Pero yun talaga, dahil kailangan handa tayo. Nakita naman natin over the weekend, di ba? Konting ulan lang. Actually, hindi siya konting ulan. Malakas sa busang ulan. Baha agad yung buong Quezon City. So, tama si Mami Dinson, hindi tayo tatahimik. Ito pa Hanggang di tayo naapektuhan. makakita ng mga taong
dapat yung mga politiko, yung mga may kasalanan pala sa Oo. anomalous flood control project ang ilubog sa baha. Buti na si Angela, parang sila nakatapos sa yan. Tawanan na lang rin natin. Pero sabihin ko nga, di ba, pati nga ang mga schools, di ba, panay na ang walang pasok. Oo, tama ka dyan. Pinapangunahan Natatagod na. na rin, di ba, ang gobyerno. At alam mo kung bakit nakakagalit yan? Kasi, syempre nagbabayad tayo ng tuition fee. Oo nga, yung pangmatrikula Tuition natin. fee, oo. Eh, kung isang anak mo, maswerte ka. Eh, kung 3, 4, di Yes isipin po. mo. Na ako pa man din, ganyan ako mag-compute pag hindi pumasok si Alonso. Alam mo ba, Alonso, today, 2,500 yan. Yung nawala ay Alam mo ba hindi yan, nagamit. ha? Pero at the end of the day kasi, it is our safety. Alam mo yung pasok pa nga sa school, pag inisip ko, mama, pag inano nila, safe pa yung mga bata. Pero paano yung mga medical practitioners kailangan pumasok, yung mga taong media, o mga journalists Mga walang na kailangan off-off. pumasok. Oo. O mama, Tsaka di ba? naantala yung pagkatuto ng mga bata. Bata. Di ba? Pagka laging nasususpend yung mga klase. Pero speaking of bata, ang nakakatuwa din dito, pabata ng pabata yung mga nagiging aware at nagsasalita tungkol sa issue na to. At tandaan ng mga politicians natin na ang mga batang yan ang boboto Sa susunod na eleksyon. eleksyon. At ang Kaya- laking factor nila nung huling eleksyon. Oo, wag natin silang babaliwalain. Opo, dahil may kasabihan nga po ang kabataan ng pag-asa ng... Totoo yun. Totoo At yan. alam mo, Oo, parang dapat naniniwala naman na talaga. ako ulit. Oo. Nung henerasyon ba natin, medyo... Oo, medyo tumagilid. Medyo tumagilid Medyo tayo. parang naligaw. Oh, eto naman, speaking of trending, kanina si Mami Chiki, isa pang trending, pero sa ibang bansa naman, millionaire at CEO. Naku po, nag-snatch ng sombrero. Napanood ko yun. Kuha yan sa US Open Tennis Championships, sabay sa pag-autograph ng tennis player na si Camille Majchak. Ibibigay niya sana ang kanyang sombrero sa isang batang fan. Pero nang iaabot niya na ito, bigla naman niyang inagaw ng Polish CEO at milyonaryong si Peter Sherek. Sa ilang report, nauna nang nag-sorry ang CEO at dumipensang ang paniwala niya sa kanya ibinibigay ang cap. Umani naman ang pambabatikos ng CEO Talaga kasunod ba? ng insidente. Ang tennis champ na si Camille, hinanap naman ng batang fan at muling nagbigay ng souvenir kasama syempre ang isa pang sombrero. May mga tao talagang parang pakiramdam mo ay hindi tumatanda, ano? Although nag-ano na siya, Ganyan. nag-apologize na si CEO. Wala naman, okay naman tayo sa apology niya. Ako lang, at the end of the day, the kid will always remember this Yes. moment. At isipin mo, we always tell our children, umayos ng tama, umayo ng tama, umasta ng tama, magkaroon ng respeto. Eh, paano tayo sundin ng mga bata niyan kung ganyan? Tingnan mo nga naman. Nga naman, oo. The world At saka gumagano yun. Gaganon yung bata gumagano eh. na yung bata. Ano bang akala? Paliwanag ni CEO, akala niya sa kanya daw inaabot yung cap. Talaga? Para daw dun sa isa pa niyang anak na Talaga? andun din. Ako, Yan yung paliwanag niya. I therefore conclude that you can't buy class, but you can buy crass. Iyon. Diba? Nako. Ayan, kitang-kita. Diba? For all the world to see. Ay, minsan talaga, Mayaman ka, kaya mo ugali mo. yung mga CEO talaga nanonood ng mga event, napapahamak lately eh. I think wag na lang muna Ako, ang manood. recommendation ko sa mga CEO, bahay na. magpirmi na muna kayo sa Huwag na kayong aalis, ha? Diyan muna, sa lahat po ng mga CEO, magpirmi po muna kayo. Tila ba parang kayo ang pulutan? Pulutan lately eh. Oo. May mga concert pa man din parating lately. Nakakarami na po kayo. Nakakarami. Nakakarami. Tama ka dyan. Nakakarami na. Pahinga dito Ito, alam pag may mo, time. hindi pa to CEO, pero mukhang Happy Happy birthday ka Happy birthday, Mami! Happy birthday, Nanay! Love Kasi you. si Marimar, ang mommy niya, ay birthday today. Yes, Yes. po. Thank you po. Kaya siya Sana naka-jet. ganda. Thank you po. At thank you po. Turn na tayo ngayon. Di tayo Naman. nag-usap. Naman. No, ka rin si Yenda ngayon, nasa Pampanga. Opo, Candaba, Pampanga po. 60 years old na po siya. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Sana pang-debut. Good job. Good job. Kalaguna. Thank you po. Happy birthday po, Nanay! Nanay. Opo. Ojo Kalugoranda ka po. I love you very much. Wow. Sarap Thank you. naman. Birthday po ni Nanay, pero tayo nakapang-debut. Oh, Siyempre. Thank you po. Mamaya pag namalengke. Oh, eto naman po. Trending sa showbiz. Oh my gosh, Lovie is now pregnant. Sa kanyang IG, inanunsyo nga ni Lovie na siya'y buntis sa panganay nila ng kanyang British husband na si Monty Blancao. Cute. Cute. With matching photos pa yan ni Lovie being a sexy preggy sa isang shoot ng ini-endorse ng clothing brand.
Sa kabila nga po ng kanyang pagbubuntis, push lang si Lovie ng push sa pagiging busy. Nag-taping pa nga raw siya para sa kanyang upcoming movie na The Sacrifice. Nagpaabot naman po ng pagbati ang kanyang kapatid na si former Senator Grace Poe. Congratulations! Congrats! Beautiful. At saka, I think kasi the brand that she had posted this with, it has been her brand for a very long time. At doon talaga sa body siya. So imagine the empowerment that you see na you can be sexy even while you're pregnant. Parang sabi nila, embracing every chapter of your Oh, life. And this is the beautiful. season na sabi niya, may anak na po ako. Sabi niya. Nice one! Galing niya. Naisingit, naipasok ang husay. Absent ka muna bukas, ha? Sabayan mo yung mga CEO, ha? Sasabayan, okay naman ang pag-asta niya. Yan! Love talaga ako nito. Oo, no? Minsan. minsan. Pero congratulations. Congratulations. Congrats, Lovie. Lovie! We're so excited to see your baby. Oh, Diyos ko, ang ganda ng batang yan for Oo. sure. Nakita mo ba yung face ni Lovie? She's one of my most favorite faces in Philippine cinema. Pinay I na really Pinay. love. Ganda Tsaka pa ng ang kulay ganda ng niya balat. kasi Pinay, no? nakuha niya yung hubog ni FPJ. Diba? Oo, tama. Lalo na po Alam yung mong ilong. anak siya ni FPJ pero feminine. Ganda, ganda, ganda. Oo. Congrats again, Lovie. Eto naman, matapos ang ilang trending update na yan, eto na, ang ilan pang pabuena mano namin sa umaga. Mga umano'y red flag sa hinihinging pondo ng DPWH para sa 2026 na bisto. Mga tricycle driver at tsuper ng jeep, makakabili na rin ng 20 pesos kada kilong bigas ng DA. At sa showbiz, na din lustre bumuelta sa mga basher na pumuna sa mga komento niya sa anomalya sa flood control projects. Ohio gozaimasu! Feels naman ang food trip ngayong umaga ng ating eat girl na si Maui. Japan. Eto nga, kainang may only Japanese food. Sisilipin natin yan on the go. Eto, pampaye para ng inyong Wednesday. Dahil makikipagkulitan tayo kasamang OG Dancing Tito. Kala ko si Tito Andre. Mel Feliciano hahataw sa ating TikTok Live. Natuntun na ng Bureau of Customs ang lahat ng 12 luxury cars ng pamilya Diskaya na sakop ng search warrant. Live mula sa Pasig City, nasa frontline ang balitang yan si Hannibal Talete. Hannibal, sinorender na ba ng mga Diskaya ang 12 luxury cars na ito? Angela, mayang labas-masok ng mga sasakyan na nandito ngayon sa may St. Gerard compound na pagmamayari ng mga Diskaya. At sabi nga ayon nga sa Bureau of Customs, 7 sasakyan ang isinurrender ng pamilya Diskaya na nandito ngayon sa loob ng compound. Kasama dyan ang Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Benz at Cadillac Escalade. Ang 3 pang luxury cars ng mga Diskaya ay kasalukuyang nasa service center at isusurrender din daw ng mga Diskaya sa customs. Lahat ng ito ay sinelyuhan ng BOC at binabantayan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Bago ito, 2 lang sa 12 luxury cars ng mga Diskaya ang nadatnan ng BOC nang maghain sila ng search warrant kahapon dito sa St. Gerard compound. Inimbestigahan daw ng customs kung dumaan sa tamang proseso ang pagbili sa mga mamahaling sasakyan na ito. Kung may pagkukulang naman daw, magkakaroon ng legal na hakbang ang alinsunod sa Customs Modernization and Tariff Act. Naunang sinabi ng tagapagsalita ng mga Diskaya na legal at dumaan sa tamang proseso ang pagbili ng luxury cars ng mga kontraktor ng flood control projects. Angela, sa magdamag na pagbabatay natin dito, may mga nakita tayong 3 sasakyan na pumapasok ngayon dito pero inaalam natin kung ito ba ay nasa service, galing ito sa service center, At sa ngayon ay todo bantay at mahigpit ngayon ang pagbabantay ngayon dito sa compound ng taga-Philippine Coast Guard. Angela. Maraming salamat, Hannibal Talete. Umamin ng dating district engineer ng Bulacan na hindi niya ininspeksyon ang ghost project na idineklarang completed o tapos nang gawin. Ang masaklap, hindi siya nag-inspeksyon pero nakapag-casino. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez.
Kayo po ba ang nag-propose ng mga projects na ito para may sali doon sa NEP ng district office nyo? Yes, Your Honor. Yes. So, kayo ang nag-propose. Walang iba kundi kayo. Yes, Your Honor. Mismo ang na-relieve na district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara ang umaming siya mismo ang nagmungkahi at nagtulak ng mga questionableng flood control projects sa Bulacan. Ito rin ang mismong mga proyektong kinuwestiyon ni Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang inspeksyonin noong nakaraang buwan. Pero kung may kasabwat siyang kongresista rito, So, walang politiko na involved dito. Kayo po ang nag-propose na ito. Yes, Your Honor. inamin din ni Alcantara na may kapabayaan siya sa mga proyekto. Ang dapat na reinforced concrete river wall sa Purok 4, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan na nagkakahalaga ng higit 55 million pesos, idineklarang completed kahit wala naman talagang ganoong proyekto. Paliwanag ni Alcantara, may nakatoka raw na inspectorate team para sa final inspection ng proyekto at meron ding nagbabalidate ng mga depekto sa proyekto. Kapag pumasa sa dalawang team na ito, mag-i-issue sila ng Certificate of Completion para sa nasabing proyekto. Nag-go signal din para ilabas ang bayad. Pinakita pa ni House Infracom Co-Chairman Joel Chua ang dalawang official receipt na nagkakahalaga ng 43 million pesos at 5.9 million pesos. Dito na ikinanta ni Alcantara na hindi niya personal na inspeksyon ang river wall sa Barangay Piel. Natapat po siguro itong mga project. We have, I think, 500 plus projects this 2025 and the previous year is around 480 projects. Sige po. All in all, not only flood controls but roads and buildings po. Kabilang din sa ininspeksyon ni Pangulong Marcos noong nakaraang buwan ay ang 96.4 million peso river protection project sa Barangay Bulusan sa Kalumpit at ang 77.19 million peso flood mitigation project sa Frances. Ang mga kontrata nito, pirmado rin ni Alcantara at nabayaran kahit substandard. Do you believe you are responsible for that? The Ghost Project na sinabi ng Presidente, yung mga kakulangan sa mga materyales? Yes, Your Honor. Negligence on my part. Inamin ko po may kakulangan ako dahil I did not personally go to it. Sa gitna ng mga isyong hinaharap ni Alcantara, umamin sa Senado na nagkakasino siya kahit bawal yan bilang opisyal ng gobyerno. Sa Kamara, meron pa ulit siyang inamin. Kayo po ay nagkakasino 3 times a month o a week? 2 to 3 times a month po. 2 to 3 times a month. Gano'n na po ninyo katagal to ginagawa? Started po mga 2020, mid-2023 po. Pagbubunyag pa ni Alcantara, gumagamit daw siya ng pekeng pangalan para makapasok sa kasino. May ID po silang binigay po sa akin na iba po yung name ko doon, Your Honor. Ibang name ang binigay sa inyo? So gumagamit kayo ng alias? Yes, Your Honor. Ayon sa PAGCOR, meron pang ibang opisyal ng gobyerno na nagkakasino. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mainit naman agad ang banggaan sa investigasyon ng House Infra Committee sa kontrobersyal na flood control projects. Nagmosyon ang isang kongresista na ipatawag sina Congressman Zaldico at dating Senator Grace Poe pero may mga tumutol. Nagbabalik si Marian Enriquez. Sa pagbubukas pa lang ng pagdinig ng House Infrastructure Committee sa mga maanumalyang flood control projects, nagkainitan agad ang mga kongresista. Nagmosyon kasi si Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice na imbitahan sina dating House Appropriations Chairman Zaldico at dating Senate Finance Committee Chairman Grace Poe. Silang dalawa ang in charge sa Bicameral Conference Committee para sa 2025 National Budget na nabistong nagkaroon umano ng insertions. Katunayan, 900 billion pesos lang ang itinoka para sa Department of Public Works and Highways base sa National Expenditure Program o yung budget proposal. Pero pagkadaan nito sa Kongreso at pagkaaproba ng Pangulo, lumobo ang budget ng DPWH sa higit 1 trilyong piso. Isa ito sa tinitignan ng komite na ugat kaya bumabaha ngayon ng mga ghost flood control projects. Sapagkat yung mismong pagpoproseso ng mga insertions na ito ay nanggaling sa kanilang mga tanggapan. 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang sa previous chairman o sa previous members ng committee.
Pero may mga tutol na ipatawag sina Ko at Po. Are they resource speakers or they are members of the House of Representatives? Are we going to ask them questions? Are they going to answer it? Any member of Congress will change. Any committee chairman will change. But if the root of the cause of all of this will not be nipped, paulit-ulit pa rin itong mangyayari. Hanggang sa nag-init sina Votas Representative Toby Chanco sa paninindigang dapat humarap ang dalawa, lalo na si Ko. Sabi nyo kanina, kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang sabihin di ako Mr. Chair, with nag-invento? due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have mo the lang. floor. Yeah, but I have the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Just to, on the I have the floor. On the record, Mr. I Chair. have the floor. We did not refuse to I have the floor. Dito na sinuspindi ang pagdinig. Sa huli, ipinagpaliban din muna ni Erice ang kanyang mosyong imbitahan sina Ko at Po. Patitignan daw niya muna sa kanyang staff kung ang idinagdag na higit 100 billion pesos sa pondo ng DPWH ngayong 2025 ay may ghost projects. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Nabisto ang mga umano'y red flags sa hinihinging pondo ng DPWH para sa 2026. Kabilang nga riyan ang mga proyektong umuulit o yung pinondohan na pinondohan pa ulit. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Sa bibig na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos nanggaling. 2026 budget, marami pa rin siningit. So talagang it really needs to be cleaned out properly. Merong mga insertion o singit sa panukalang 6.793 trillion pesos sa national budget para sa 2026. Isa yan sa mga napag-usapan sa Development Budget Coordinating Meeting sa Senado. Si Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, ibinunyag ang mga red flag daw sa pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Red flag number 1, mga proyektong walang station number. Red flag number 2, mga proyektong umuulit. Ginawa na, gagawin pa ulit. Kumbaga, may pondo, popondohan ulit. Red flag number 3, mga proyektong merong phase 1, may phase 2, phase 3 at phase 4. Bawat phase, iba-iba ang pondo. Red flag number 4, mga proyektong sakto ang hinihinging budget na walang butal. Katulad nito na puro eksaktong 100 million pesos o 200 million pesos. Red flag number 5, mga proyektong may code name na pinaghalong letter at numero. Red flag number 6, mga proyektong nasa 2025 budget na abay nagbabalik sa 2026 budget. DBM should be more, should reform its process and maging mas detalyado sa pag-a-analyze ng mga projects. Ang nangyayari kasi, dinadala dito na lumalampas sa scrutiny ninyo. Sinigundahan yan ni Senator Ping Lacson. May 500 items na flood control projects daw ang pare-pareho ang halaga. Red flag po ito eh. So I'd like to propose that by your leave, Mr. Chairman, that we should schedule an executive session. Ibinunyag rin ni Senator Erwin Tulfo na may impormasyon siyang nakuha na sa National Expenditures Program pa lang ay nagbubulungan na para magsingit ng budget. Kapag nakalusot yan, mabubulsa na naman ang perang para sana sa taong bayan. This is pork barrel. Plain and simple. Kasi ang nangyayari ngayon, flood control programs parang deja vu po ng pork barrel scam ni Napoles. NEP may insertion. House Gov may insertion, Senate version may insertion, BICAM may insertion, quadruple whammy po ang tama ng Pilipino rito. Paliwanag naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman, hindi nila kayang isa-isang i-check ang pondo ng kada proyekto na isinumite sa kanila ng DPWH. 700 pages daw kasi ito at nasa 15,000 ang line item sa DPWH budget. Wala po kaming expertise or even engineers to check each and every project sa DPWH. Wala po kaming ganong expertise to check. We assume that the DPWH already knows what they're doing given their mandate
and then given the number of employees that they have. Humiling si Senator Lacson ng executive session kasamang economic managers. Dito raw pag-uusapan kung saan dadalhin ang pondo kapag tinanggal nila ang magkakaparehong halaga ng flood control projects. Nasa 50 billion pesos na raw sa ngayon ang nakikita nilang mga proyektong may iisang halaga. Nakaschedule namang magpulong sina Pangandaman at bagong DPWH Secretary Vince Dizon para pag-usapan ang 2026 budget. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Sa iba pang balita, ibebenta na rin sa mga tricycle at jeepney driver ang 20 pesos na bigas ng Department of Agriculture. Simula September 16, mapapasama na rin sa 20 pesos rice program ang mga tsuper sa 5 pilot areas. Kabilang po dyan ang Navotas City. Nakikipag-ugnayan din ng DA sa Department of Transportation para sa listahan ng accredited PUV drivers. Sa ngayon, kabilang sa mga benepisyaryo ng 20 pesos rice program ang solo parents, senior citizens, 4-piece beneficiaries, mga PWD minimum wage earners, pati mga magsasaka at mangingisda. Happy Wednesday morning po mga kapatid! Gising-gising, galaw-galaw na. Kumustahin naman natin ang lagay ng panahon para po sa ating mga kapatid na naghahanda ng pumasok sa trabaho at sa eskwela. Ugaliin pa rin pong magdala ng payong ano. Alamin po natin yan kasama ang ating resident meteorologist weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin! Good morning, Mami Dims, at good morning, mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Miyerkules. Patuloy po natin binabantayan ito pong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, tumaas na po o nasa high chance na ang possibility niyan maging bagyo. If ever yan po ay maging bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ito po ay tatawaging bagyong Kiko. Pero ngayon, yan po ay palayo na sa ating bansa at maaaring makalabas din sa ating PAR ngayong araw na ito. Ito po ay walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero kung mapapansin nyo, itong ating wind simulation, meron tayong habagat o southwest monsoon na siya pong nagdadala ng mataas na tsansa ng pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Yung concentration ng ating habagat ay nakakonsentrate dito sa Luzon. Pero sa areas po ng Mindanao, maliwalas po ang panahon natin dyan. Generally, fair weather po tayo, maliban lang sa mga pulo-pulo o yung mga isolated na pagulan at thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Kaya mag-ingat pa rin po tayo ha. Kapag nakakaranas na po tayo ng thunderstorms, biglang buhos po yan ng malakas na pagulan na posible pong magpaba. Maliwalas din ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas, kasama po dyan ang Palawan, pero dakong hapon at gabi, meron pa rin tayong inaasahang mga pulo-pulong pagulan at thunderstorms, particularly dito sa areas ng Panay at Negros Island. Dito naman sa Luzon, yung ating concentration ng matataas na tsansa ng pagulan ay nandito sa Ilocos Region, kasama po dyan ang Apayao, maging dito sa area ng Ifugao, kasama na rin po dyan ang ilang bahagi ng Benguet, kasama na rin po dyan ang area ng Baguio City. At Zambales at Bataan, kasama na rin po dyan ang Occidental Mindoro. Ang natitirang bahagi po ng Luzon, maliwalas naman ang panahon natin, makakaasa po tayo ng magandang sikat ng araw, lalong-lalo na sa tanghali. Pero pagsapit ng hapon, magiging maulap ang panahon natin at posible pa rin po yung ating mga thunderstorms. Dito nga sa Metro Manila, mas maliwalas na po ang panahon natin ngayong umaga, magiging maganda pong sikat ng araw. Pero dakong hapon, hanggang mamayang gabi, tataas muli ang ating tsansa ng pagulan kagaya ng naranasan natin kahapon. Posible po yung mga isolated at mga localized sa pagulan at mga thunderstorms. Kaya ugalin pa rin po ang pagdadala ng payong kapag lalabas tayo ng bahay. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:44 ng umaga at muli po yung lulubog mamayang 6:07 ng gabi. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin, na lagi may panahon para sa iyo. Maraming salamat, Tito Alvin, sa aming pagbabalik sa Frontline sa umaga. Senator Amy Marcos, bakit nga ba di pabor na maging ombudsman si Justice Secretary Boying Remulla? 19 na residente na ospital matapos makalanghap ng chlorine mula sa sumabog na drum sa Talisay, Cebu. At bonggang pasilyo sa pagbabalik ng Singaling Celebrity Edition, inilabas na. Marami pa po tayong baon para sa masiksik pa na umaga. Tutok lamang po sa inyong paborito morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid!
good morning kapatid. It's 6:01 in the morning. Maayong buntag sa mga kapatid nating Bisaya sa pagpapatuloy po ng ating frontline sa umaga. 10 beses na pinagbabaril hanggang sa mapatay ng isang pulis ang kanyang ka-live-in sa Davao del Sur. Nagalit daw ang lasing na pulis dahil gusto nang makipaghiwalayan ng biktima. Yan at iba pang frontline report ni Bril Montalvo. Nakasubsob sa upuan ang bangkay ng babaeng ito sa kanyang bahay sa Digos City, Davao del Sur noong Linggo. Patay siya matapos barilin ng ka-live-in niyang pulis. 10 tama ng bala ang nakita sa katawan ng biktima na si Miljoy Lapenya. Mismong ang service firearm ang ginamit sa pamamaril ng salari na si Patrolman Orland Dinoy. Base sa investigasyon, umuwing lasing ang suspect. Nagtalo ang dalawa dahil gusto nang tapusin ng biktima ang kanilang relasyon. Nagalit ang pulis at nabaril ang kanyang kinakasama. Ang ina ng biktima na umawat lang, sugatan matapos ding mabaril. Nahuli naman ang suspect na tinamaan rin ng bala sa braso matapos makipagbuno sa ina ng biktima. Mahaharap ang suspect sa reklamong murder at frustrated murder. Posible rin siyang matanggal sa serbisyo. Wala ng buhay at tagtad ng taga ang mukha ng babaeng ito sa kanyang bahay sa Lapu-Lapu City, Cebu. Patay matapos pagtatagain ang biktima na kinilalang si Chona Aliera, isang lady guard. Damay rin at agaw buhay sa ospital ang live-in partner niyang si Romeo Acaso. Ang salarin ang katrabaho at karelasyon ng lady guard na si Nelson Atiliano. Kwento ng anak ni Aliera, alam naman ni Acaso na may iba na ang kanyang kinakasama. Bukod sa love triangle, pagnanakaw ang isa pang tinitingnang motibo sa krimen. Nawawala kasi ang 16,000 pesos na cash at ang cellphone ng mga biktima. Tinutugis na ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. 19 ang naospital matapos makalanghap ng chlorine mula sa isang resort sa Talisay, Cebu. Ayon kay Talisay Mayor Samsam Gulas, una munang sumabog ang drum kung saan nakaimbak ang chlorine, kaya nalanghap ito ng mga biktima. Karamihan sa kanila ay nahirapang huminga at sumakit ang ulo. Iniimbestigahan na kung ano ang dahilan ng pagsabog. Pinaiiwas muna ang mga residente sa resort. Maglalabas din daw ang LGU ng cease and desist order laban sa pamunuan ng resort. Arestado naman ang isang peking dentista sa entrapment sa Lubao, Pampanga. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, nag-aalok ng dental services online ang suspect na si alias Vicky. Pero napag-alamang wala siyang lisensya sa pagdedentista. Nakumpiska ng mga pulis ang iba't ibang gamit sa dental procedures. Sinampahan na ang suspect ng reklamong paglabag sa Philippine Dental Act in relation to Cybercrime Prevention Act. Arestado ang isang Chinese na nagnakaw umano sa kapwa niyang Chinese sa Pasay City. Walang kawala ang suspect na si alias Lee nang ma-corner ng mga otoridad sa isang condo unit. Ayon sa biktima, biglang pumasok ang dalawang suspect sa kanyang kondo at pwersahang kinuha sa kanya ang 15,000 pisong cash. Agad namang nanghingi ng tulong sa mga pulis ang biktima pag-alis ng mga suspect. Doon na nagkasa ng follow-up operation kung saan nahuli si alias Lee. Nakumpiska mula sa suspect ang electric taser at kutsilyo na ginamit sa krimen. Hindi naman nabawi ang pera ng biktima. Tinutugis pa ang kasabwat ng naturang suspect. Sinampahan na si alias Lee ng reklamong robbery. Sa ibang balita, tutol daw si Senator Amy Marcos sa posibleng pagtatalaga kay DOJ Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Naniniwala raw ang senadora na bahagi ito ng plano para kasuhan at ipakulong si Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. Yan ang paninindigan ni Senator Amy Marcos sa gitna ng application ni Justice Secretary Boying Remulla para maging susunod na ombudsman. Giniit ng senadora, plano talagang gawing ombudsman si Remulla para masira umano si Vice President Sara Duterte at kanilang mga kaalyado. Sa ganitong paraan, mawawala siya sa karera sa 2028 elections. And since the PI failed, the impeachment failed, therefore the third attempt is lawfare at its very worst. Imprison
Inday Sara, all the Duterte allies, including myself perhaps, plunder will be the name of the game, no bail, and imprisonment until 2028. Dagdag pa ni Senator Marcos, pinipresyo na rin umano si Acting Ombudsman Dante Vargas na ibasura ang reklamong inihain niya laban kay Remulla. Nag-ugat ito sa pag-aresto at pag-turnover ng PNP kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ang mensahe ko naman kay bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Hindi ko kayang tanggapin. Sinisikap pa naming kunin ang panig ni Vargas sa pahayag ng senadora. Pero si Remulla, desididong sagutin ang reklamo ni Senator Marcos laban sa kanya sa ombudsman. And I think that we were able to peacefully bring him abroad to face the charges against him without hurting anybody physically. I think that's the most important thing. It's the most peaceful way of doing what had to be done. Natapos ng ang public panel interview ng Judicial Bar and Council sa 17 aplikante para sa susunod na ombudsman. Sa kanyang panel interview, sinabi ni Remulla na hindi siya papayag na magamit sa away politika sakaling palaring mapili. Sa ilalim ng konstitusyon, may 3 buwan ang Pangulo para makapagtalaga ng susunod na ombudsman mula nang mabakante ang posisyon. Pipili siya mula sa shortlist na ibibigay ng JBC. Nakatakda ang petsang yan sa October 25. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Bumuelta si Nadine Lustre sa mga bashers matapos siyang magkomento tungkol sa anomalya sa flood control projects. Nagugat yan sa isang comment ng netizen na performative o pa-cool lang daw si Nadine sa issue. Isa naman daw siya sa mga celebrity na nagpo-promote ng online gambling. Say ni Nadine, nakakagalit naman talaga ang sitwasyon sa Pilipinas. Hindi raw siya manhid. Lagot kay BTS Jungkook ang kanyang stalkers. Say niya tigil-tigilan na raw ang pagpunta sa kanyang bahay. Sinabi yan ng Bangtan member sa kanyang Weverse Live nito lamang kanyang birthday. Kasunod yan ng naarestong 40 anyos na babae na sinubukan daw pumasok sa kanyang bahay. Kwento ni Jungkook, nakita niya sa CCTV na pumasok sa parking lot ang babae. Nagpanggap pa nga raw siya na kaibigan ng K-pop star. Babala ni Jungkook sa mga magtatangkang gawin yan, ikukulong niya sa kanyang parking lot ang mga stalker hanggang dumating ang mga pulis. Mga kaawit bahay, naglabas na nga po ng bonggang-bonggang pasilip ang pagbabalik ng paboritong kantawanan ng mga sikat, ang Singaling Celebrity Edition. Gandang dilag. Oh, yes. Oh, brother. Dichichawa na ang mga isplak naming patsaa. Unang splekembang. Panalo sa kulitan, pak na pak din sa puksaan sa Bosesan ang 48 celebrities na magpapasingkatan for a cause. All-Stars ang edisyon, kasama pa ang ilan nating kapatid sa News 5 gaya na lang nina Sir Gus Sabelgas at ang ating morning sibs na sina Maui David at Laila Chicadora. Sino kaya sa kanilang tatanghaling bagong Ultimate Video kay Celebrity? Abangan yan sa pagbabalik ng Singaling na sikat pa Singaling Celebrity Edition sa September 27 na. Kada Sabado po, 7 p.m. Linggo, 8 p.m. dito lamang po sa TV5. Bahagyang naapektuhan ang trapiko sa ilang bahagi ng Maynila dahil sa sinasagawang emergency leak repairs ng Manila Water simula kagabi. Kabilang nga sa apektado riyan ng ilang kalsada sa Taguig City. Kaya naman komistahan tayo riyan ngayong Wednesday morning kasama ang ating traffic, Tito Mondi Lopez. Tito Mondi, may traffic build up na ba dyan? Yes, Tita Marimar, good morning sa'yo. Ang ingay ng aeroplano dito, di ba? Ito naman, Team Commute, kaway-kaway, sabay, Ayan na, nasa gilid tayo na dyan. Quick traffic update tayo. Ayan. Woohoo!
Ang dami-daming tricycle. Good morning mga kuya. Eto na. Eto na sa tabi ko. Yan yung mga papuntang, di ba? BGC at Makati. Dito nyo, wala namang build-up ng traffic. Nagkakaroon lang dito ng konting pagdidikit ng mga sasakyan kasi nga may mga ginagawa. May didiscuss natin yan. At sa kabila naman, yun yung mga papuntang Magallanes at Paenlex. Kita ba natin? Maluwag ang daloy ng mga sasakyan. Ito yung sa kabila ng pagkakaroon ng emergency works na nakikita nyo na yan, yung Manila Water. Ito na pakikita nyo sa screen na tatagal mula ngayon hanggang September 9. Apektado ng repair works ang ilang lugar sa Taguig. Ito nga, nandito kami, Mandaluyong, Pateros, Quezon City, at ilang bahagi ng Rizal. May dumang kotse. Kabilang ang Cainta, Taytay, Baras at Binangonan. Ay kuya, hello po. Ayan, kumamay. Yes, sakto-sakto. At sa Taguig naman, tansyado rin na meron ding nagawang Manila Water hanggang September 5. Kabilang sa mga target na maapektuhan itong kinakatayuan ko na C5 Road, Corner Diego Silang, dito nga sa Taguig City, pati na rin yung Kalayaan Street sa Barangay Pitogo, General Luna Corner Colonel P. Cruz at MRT Corner Dreamland. At ang mga aktibidad ay sasagawa mula alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Pero anong oras na ba ngayon? Magawa pa din. Ito yung magsisimula ng 10, ulitin ko 10 ng gabi ito sinisimula hanggang 5 ng umaga mula hanggang September 5, lalo dito sa Taguig. Kaugnay nito, maapektuhan naman ang water supply ang Barangay Pitogo, Barangay Tuktukan at Barangay New Lower Bikutan. Kaya naman gagawin ang mga aktibidad nito gaya ng line meter replacement at step testing o checking ng pipes for leaks. Paalala ng Manila Water sa publiko, mag-imbak ng tubig po at iwasan muna ang mga lugar na apektado ng repair works, lalo na naroon na naman aeroplano. Kung natin natin aeroplano nila Maui. Maui pa sa lubang papuntang Japan. Diba? Bukas pa sa lalis. Diba? Yan muna ang ating morning biyahe update. Kuya, hello kayo. Kuya, kaway tayo. Yes, back to studio na ba? Back to studio. Salamat, Tito Monday! Sa amin pong pagbabalik ngayong Obesity or Obesity Awareness Week, alamin natin ang mga sanhi at paraan para maiwasan ang labis-labis na timbang. Pag-uusapan natin yan sa Health Check. At sa TikTok, collab with the OG choreographer to the stars, Tito Mel Feliciano. At sa On The Go, Japan Vibes sa QC, tampok ang first only Yukatsu sa Pinas. Titikman niya ni Eat Girl Maui. Huwag kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Challenge para sa ilang fur parents ang ipasyal sa labas ng kanilang fur babies, lalo na kung dadalhin pa sa lugar na marami ring ibang pets. Kaya naman alamin natin ang ilang tips kung paano mapapakalma ang ating mga alaga kapag lumalabas ng bahay. Panoorin natin to. Natural na kalmado at komportable ang ating mga fur babies kapag at home. Pero pagdating sa galaan, ang mga pets natin kulang sa training at kahandaan, posibleng mapatrouble. Madalas na problema ng mga dog owners, lalo na kapag bago lang nila nilalabas yung mga aso nila, nagiging sobrang excited sa mga gantong event, meron din naman nagiging sobrang matatakutin. Sa ginanap na International Pet Summit sa Pasay City, maraming fur parents ang na-excite umattend kasama ang kanilang mga alaga. Pero ang ilan sa kanila, aminadong hirap, lalo kapag first time ng kanilang fur baby sa labas.
challenging kasi super hyper pa siya. Hindi pa siya yung hindi rin siya yung well-trained. Kahit isang dog lang siya, medyo dapat marami kami kasi yun nga, medyo malakas siya. Bukod sa posibleng maging maingay at agresibo, pwedeng magdulot ng extreme stress sa pets kapag lumaking hindi sanay sa labas. Pero mahalaga raw ito at may benefits basta gagawin ng tama. It gives them mental and physical stimulation. And mapapansin natin, kapag katapos ng event na to, pag uwi ng mga aso nyo, kalmado sa bahay kasi sobrang saya nila and sobrang fulfilled sila. Kaya ang ilang fur parents, sinamantala ang oportunidad para sa kanilang mga alaga. Nag-e-enjoy din siya. At the same time, marami rin siyang nami-meet na new dogs katulad ng breed niya. Much better siguro mas i-expose talaga sila as early as yung ganyang age para at least alam nila kung paano sila yung behavior nila towards sa other people and other dogs. Basta tandaan, dahan-dahan lang at huwag biglain ang ating fur babies. I-exercise nyo muna sila sa paligid ng venue. Gusto nyo maging normal yung breathing nila and tandaan natin, galing sila sa biyahe. Alisin muna natin yung pagiging maligalig nila and then doon natin sila ipasok sa events place. Huwag mag-alala, age doesn't matter naman daw pagdating sa dog training. Huwag lang din kalimutan ang iba pang mga necessities tuwing lalabas. Water bottles, kasi syempre pag nauhaw, sometimes the food as well as yung toiletries. So like the diapers, the poop bags, that's important. Ayan, all set na. Ngayon mga kapatid, alam na natin ang secret para sa pet na laging on the go at may pagmamalaki saan man lumarga. Heto, kung Japanese cuisine naman po ang pag-uusapan, ano ang bet nyo? I love Japanese cuisine. Ang hirap ng tanong na yan. Sasabihin ko sana lahat, sashimi, pero hindi. Gustong-gusto ko ng takoyaki ngayon. Napaisip ako sa tempura. Ay, lahat. Ako, paborito ko, hindi dahil sa dinala mo kami doon, pero kasi kapitbahay ko yung restaurant nila. Yung ramen na may chicken. Ramen! Sarap diba? Paborito ko yan. Lagi comfort food ko yan kapag maulan. Wala, sushi, sashimi, ganyan. Masarap nilalagyan ko ng maraming wasabi. Wow! Same ping salmon. Ay, salmon. My God, ako lahat. I love edamame. Yan mga gusto ko yan. Edamame. Tapos gusto ko rin yung mga mackerel. Yan. Siyempre, yung tepan, yung di ba, yung ano nila, niluluto sa harap mo. Pero masarap din ang katsudon, masarap din ang gyudon. Sige, lahat na lang. Pero bilang paghanda po sa kanyang Japan trip bukas, napaka-social talaga nito kapatid kong to eh. Isang Japanese resto po ang binisita ng ating Eat Girl ngayong umaga. Mau, good morning kapatid. Affordable daw ang kanilang only Japanese food dyan. Good morning, my beautiful Mama Dims! At good morning sa ating mga kapatid. Midweek na. Nako, ang cravings natin for this morning ay Japanese food. At tamang-tama yung sinabi mo, Mama. Konting push na lang. Pupunta tayo pa Japan. At ito ang onting pa-teaser natin bago tayo mag-Japan. Sakto, nandito tayo sa Kurogyukatsu dito po sa Quezon City. Ayan, naamoy ko na po kasi itong pinuntahan natin ngayong umaga, meron silang mga only Japanese na beef. Tama ba? Only Japanese na beef, no? So para pag-usapan pa yan, tawagin po natin si Sir Christan. Hi, Sir Christan. Good morning. Miss Maui. Good morning po. Batiin niyo ang ating mga kapatid. Ayan, okay, Sir Christan, ang una kong nakita kasi sa name po, dito sa lugar nyo, Kurogyukatsu. Ano bang ibig sabihin ng kuro? Ang kuro po kasi actually derived for our one of our main dish which is kurobota. Okay. This means pork tonkatsu and then gyukatsu itself. Ito yung one of our also main dishes na beef cutlet which is lightly breaded with sensory unique taste. Okay, wow, ang sarap naman nun. Parang dinidescribe mo palang nasasarapan na ako. Yes. Pero I heard this is the first and only Japanese resto na nag-aalok ng only gyukatsu sa bansa. Yes, that's right. Okay, perfect. And speaking of gyukatsu or yung mga only, no? Ito na, dito na mga kapatid, nakasetop na sa likod namin yung aming iluluto at kakainin. Okay, tara Sir Christan, mga kapatid, samahan nyo kami. Thank you so much. Ito na.
Okay, so dito ako sa gitnang banda? Yes, dyan na Okay. ako. Ayan, diba nakita nyo, sobrang daming naka-prepare. Hindi ko alam kung anong uunahin ako. Parang nire-ready na ako ng producer ko. Papuntang Japan bukas, pine-prepare yun na yung mindset ko, no, na ito yung magiging mga klase ng pagkain na kakainan natin. Okay, so ano yung mga nasa harap natin ngayon, Sir So Cristian? this one, ito pong tatlong nasa harap natin. Ito yung mga main dishes Wow. natin na kasama sa Unlimited. Okay. This one is Menchi Wagyu. Oh, okay. Menchi, meaning may cheese sa loob to. Yes, with okay. cheese. And then this one, ito po yung kurobota natin. Which is? Which is pork. Pork cutlets. And then Okay. ito po yung famous gyukatsu natin. Ay, syempre dito tayo. Yes. Usog ako dito. Hindi, masarap talaga, no? Wow, sobrang sarap. Okay, pero meron din bang paglulutong magaganap or Yes, actually mangyayari? may mga procedures tayo na gagawin Okay, para sige. ma-enjoy natin yung mga main dishes Ooh, natin. okay, Sir G, how do we start? So ito yung pan grill natin. Okay, ito. Yes. Ayan, so mainit na to sa loob. Meron Yes. na pong apoy. Yes, mga meron na kapatid. siyang plain Okay. gel. Okay. And then Tapos, siguro bigyan kita Miss Maui ng ng chopstick. okay, I love it. Okay, eto na. Uy, metal yung chopstick nila. Okay, Yes. I love it. Actually, itong kurobota natin, Okay. ito luto na siya. Oo. Siguro ang i-prepare na lang natin is yung gyukatsu. Ayun, Since sige. si gyukatsu kasi kinook siya as rare. So Okay. dito na natin siya iwe-weldan sa Ayan, pan so fry. pakitaan natin ng mas closer look po, mga kapatid. Ayan, yung beef, parang, ano to? Parang beef na marbled. Yes, that's Wow. marbled beef. Parang may taba-taba siya. So, yes. meaning, ano to, malambot, at Malambot. masarap. Yes. Ay, okay. Kuha mo kiliti ko, sir, pagdating sa beef. Okay, anong next step natin? So, kuha tayo ng Ito, pwede gyukatsu, ba to? then ilalagay natin sa pan. Papatong ko lang. Yes, Okay, eto na. ipapatong lang siya. Tingnan niyo po, mga kapatid, ah. Yes. Ayan. So, dapat may parang paper ba on top? Yes, that's Okay. wax paper para malesen natin yung smoke. Yung smoke. Okay, yung pala yung ano doon, technique. Yes. Pwede pa maglagay ng Yes, isa? pwede pa. Okay, so eto ngayon, lulutuin natin. Nasa preference po ng customer or ko kung gaano ka Yung danes, luto. Yung yes, danes. yung danes ng- Siyempre, oo, kasi pwedeng medium, pwedeng Yes. medium rare, pwedeng Pwedeng medium well well. So, or medium well or well done, Yes. diba? Ayan. So, pag ganito, ilang minutes po yan naluluto, sir? Usually, 2 to 3 minutes. Okay. Yung ibang clients namin, kinoconsume na siya. Okay. Alright. Tapos ito, wala nang ilalagay na mantika. Yun. Naluto na agad. Yes, okay lang. Actually, dito, makikita nyo yung condiments natin. Ayan. Ito, Ayan, pakita natin, sir, yung condiments. Yes, Kita ito po. yung signature sauce natin for kuro. Wow. For gyukatsu, I mean. And then ito, salt and pepper, yung nasa gitna. And then Okay. ito, this one is tonkatsu sauce. Okay. So, upon cooking yung gyukatsu natin, pwede tayong mag-pinch ng salt and pepper Okay. dito, then i-season natin. Ngayon, on top. Yes. Okay, ito, kukurot na ako, mga kapatid. Isi-season Season na mo lang natin. siya. Wow, very salt bay. I love it. Okay po. Tapos, Yan. Tapos, pag preferred mo na yung niya, yung danes niya, pwede mo na siyang i-consume. ayun na. So, Ang bilis lang. Luto na siya. Ayan, kita niyo po. Okay. And then, saan ko siya pwedeng isawsaw? actually, pwede, yung iba po, actually, there are so many way para ma-enjoy yung natin, yung gyukatsu natin. So, yung iba, dinidip siya sa onsen egg, which is Okay. this one. Or, onsen egg. Yes, Okay, ano po yung onsen egg? Onsen egg, yung lightly cooked na egg natin, yung loob niya medyo malasado. Lightly cooked na malasado na egg. Okay, yun pala yun. And then, okay, price points. Magkano po yung ganito? So sa price natin, for unlimited gyukatsu, para ma-enjoy natin to lahat, including side dishes po Ayun. natin. Wait, that's, ito yung side unlimited. dishes nyo? Yes. Oh my gosh, unlimited ito. This costs around 999 per head. Okay, $9.99, only side dishes, and then Only main dishes. only main dishes. Nako, sulit to. Pag talagang gutom na gutom kang pumunta dito, huwag kakain ng mga 1 day, no? Or Yes. 2 days. Wala pong pipigil sa inyo basta kayang ubusin. Yes, basta kayang ubusin. Kasi Oo. nagkakaroon din tayo ng leftover charges. Ayun. Syempre, tsaka ayaw naman natin mag-aksaya. And pangalawa, ayaw naman natin magbayad ng leftover charges. Okay, sir, muntikan ko ng tikman, pero buti na lang napaalala sa akin dahil mga kapatid sa aming pagbabalik, eto na. Favorite part ko na, tikiman tayo. Matitikman natin ang kanilang masarap na beef dito at iba pa nilang mga dishes. Sir, kasi samahan niyo ako mamaya, ha? Okay, mga kapatid, titiisin ko muna yung gutom ko. Back to the studio muna. Amoy-amoy na lang.
Ready na talaga yung kapatid kong yan pumunta ng Japan eh. Yan ang pre-game niya dyan eh, di ba? Oh, maraming salamat, Mau. At sa amin nung pagbabalik, 100 million pesos na flood control project sa Albuera, Leyte. Tinayo kahit hindi kinailangan. Ilang senador na hindi sapat ang 60 araw na suspensyon ng pag-angkat ng bigas. Yan at iba pang mga balita ihahatid sa atin ni Ted Filon at DJ Chacha. At sa luto na po, another swak sa budget recipe. Magluluto tayo ng crispy bang bang tofu. Tuloy-tuloy lamang po ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Kung kayo po ay nagsasawa na sa ordinaryong luto ng tokwa, why not make it extra special nga naman? Kaya isa po sa aming kakaibang recipe today, ito na ngang tofu na ibibida natin ngayong umaga. Magluluto tayo ng crispy bang bang tofu. Meron ka bang kanta na alam na may bang bang? Bang bang into the room. Uy! Ay, kaya mo pang itaas yan. Go! Go, Go, game. Marimar! Itodo mo na. Sige po. Bang, bang into the round. I know you want it. Bang, bang into the round. I know you want it. Okay, pass. Okay, pass. Kita mo? Magluluto lang. Ganun ka tayo magluto dito. May biritan. Yes. Ang mga sangkap po, tofu, paprika, paminta. Asan na yung paprika, paminta, Jess? Go. Yan. All-purpose flour. Cornstarch, garlic powder, at itlog. Basically, Jess, lahat yun wala dito. Ito, sabi ko sa inyo eh. Wow. Boy Scout, si Kuya Jess. All-purpose May asin flour. ba? Meron. asin. All-purpose flour pa. Tsaka, baking powder ba? Yan, together to. Cornstarch. Ha? Alright. Tapos, itlog. Ayan, meron na. Hiwain ang tofu sa cubes. Into cubes sa bowl. Budburan ang tofu cubes ng paprika, paminta, at asin. Okay, ako na to. Yan siya. There you go. Okay, paprika, paminta. Okay. Ikot ko lang, bebe ko. Ikot natin. Dahan-dahan lang. Oo, ikot lang. I-massage lang. Very, hawakan mo lang, Jess. Para maging buo pa rin. Nagluluto ka ba sa, kasi mga Kapampangan, di ba, maluto? Ang Ikaw? tatay ko ay masarap magluto. Opo, manyaman. Ano ni tatay? Specialty. Mga menudo. Yan, mga Yung menudo. masarsa, no? Masarsa. Oo, nga, pagkapampangan nga, masarsa. Oo, no? ganun. Ako mahilig ako sa lutong juice. Alam mo yung lutong juice? Yung parang hinamon. Hinamon, no? Oo, yung may pineapple. Saka ang mga Kapampangan, higado. Ayan. Higado? Higado. Oo. Wala Sige, pong letter bebe, ikot H. ko lang. Walang H. Higado. Igado lang. Higado. Higado. Oo. Dahan-dahan lang. Ayan. Mga kaldereta, yan po yun. Yun. Okay, sige. And then, idadagdag na natin ang ating all-purpose flour and cornstarch. Okay. Cornstarch to. Dito rin sa ating tokwa. Pampaano nga ulit ang cornstarch? Pampakapal lang. Pampakapal lang. Okay. Hindi ko na pala kailangan yan. Oo. Pampakapal na mukha Diba natin. nilaglag ko na yung sarili? Sabi ko, ba't parang may naka-eye dito sa likod ng camera? Dito pala yung favorite ko. Ay, Alam niyo po ba, meron kayong mga favorite sa opisina ninyo? Yung sobrang Happy Pill. aga pumasok? Oo. Sige, bebe. Diba dumepensa pa siya?
Siyempre, alam mo ba, pag yung tao, kung anong sinasabi niya, huwag mong papakinggan yon. Pag sinabi niya, mabait ako, ba't di niya kaya hintayin iba magsabi? Bakit niya kailangan yung unahan, ano? Okay, so nilagyan na natin yan ng ating, kailangan lang natin ng garlic powder pa at itlog. Opo, bebe ko. Okay na pong hintayin ko na po sabay-sabay. Parang nadudurog ko na po kasi. Hindi, sige lang, bebe. Okay lang yan, masarap pa rin Gentle yan. hands, gentle hands. Kasi kung ako yan, mas durog yan. Mas durog yan. Smash tofu. Okay, and then itlog. Okay, sisip pa. Yan, igutan mo lang, baby. Pang protein. At least may protein pa rin. Itlog. Wait lang, bebe. Yan. So, lalagay po natin ang ating itlog. Pampahaba ng buhay, ang labo. Labo. Ay, totoo naman, may protina. Kailangan pa rin yan. Okay. Gawin na natin Gawin yung natin sauce. Okay, ang sauce naman ay hahaluin natin ang mayonnaise. Sige. Mayonnaise, sriracha, sweet chili sauce, at honey. Lahat na to. Apo. Okay, muna natin dito itong mga. Mami Dims, halo na po ito. Okay na yan, baby. Sige. Pwede mo nang tanggalin ito. Teka po, sayang. Okay. So, ang hinahalo ni Jess ay para sa ating sauce. Yan. Ibubuhos natin yung sauce na yan sa ating tofu pagkatapos iprito. Okay, wait a minute. So, I think dapat iprito na natin to. Oo, mainit na. Sige Kanina na. pa po siya kumukulo. Kanina pa ba siya? Okay. Baby ko, palagay ako, patapon ako dyan, ha? Yan. Okay. Tingnan natin kung medyo nag-init na siya. Okay, good. Very good, very good, very good. Okay. Yes. So, dapat i-deep fry po. Dapat nakalubog ang ating tofu. Tan mo, wala ka naman masyadong na ano, bebe. Be proud of yourself. Yes. Isang malaking karangan. Oo. Hindi ko nadurog yung ano. Oh, yan. Ito. Oh, yan. So, ipiprito lang natin yan. Tapos mamaya, yung ginawa nating sauce dyan na sriracha, sweet chili sauce at honey. Paano pa yung pronounce yan? Sriracha. Sriracha. Huwag mong gagawin yan kapag may pustiso ka. Kasi pwedeng matanggal. At masiracha. Masiracha. So, kamusta yung experience mo sa Singaling? Super happy ka ba doon? Yes po, super happy. And masasabi ko pong unforgettable experience po. Napakadami po mga memories po na nangyari sa akin. Talaga, kagaya na. Ayan, game. Okay. Ay, piyesa po. Kantahan mo naman kami habang ano mga ano piyesang tayo. kinanta mo dito sa Singaling. Okay, tamang-tama po sa panahon natin ngayon. Ang Okay. malamig. Mamang sorbetero, anong ngalan mo? Tinda mong ice cream, gustong gusto ko. Init ng buhay, pinapawi mo. Sama ng loob, nalilimutan ko. Alam mo, may tanong ako sa'yo. Kasi very classic yung mga kinakanta mo eh, di ba? Opo. Ha? May choreo ka, John? May choreo. Paano yung choreo? La 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 la. Si John po ang isa sa aming mga producers dito. Okay lang po kahit di nyo muna siya makilala. Doon lang po muna siya. Darating po ang tamang panahon Darating para po ang dyan. tamang panahon. Pero for now, hindi pa po yan. Oo. Ang tawag dito, okay, so, bakit mga classic yung mga kinakanta mo? Para sa akin po kasi, yun po yung pinaka-forte ko po. Oo. At yung alam ko pong nababagay sa boses ko. Tsaka favorite din po talaga kasi ng nanay ko. Ayun. Mga OPM. Do you love her? Because you always talk about her. Yes po, super love na love ko po siya. Tsaka po yung daddy ko. Nice, Oo. parehas. Saka maganda din sa ginagawa niya. Yung mga generation ngayon, hindi lahat familiar doon sa mga piyesang kinakanta niya sa Singaling. So now, kahit papano, ibinabalik mo sa awareness ng mga kabataan, yung mga awitin na yan. Na So, magaganda. alam mo yung kanta ko nung isang araw, parang bangkang nasa tub. Di mo yan alam? Hindi ba? Parang sa inyo ko pa lang po narinig. Ba yan? Ibig sabihin, ibang generation pa yun. Ano po kayong generation niyo, Ate Din po? Eh, di generation natin, Jess. Sinabi ko sa akin, Jester, ah. Tsaka po naniniwala po ako na, para sa akin, mahalin po talaga natin yung sariling atin. Yes. Diba? Musikang Pinoy. Direct Diyos ko, tigpakita lang natin how yummy looking that is, okay? Look, oo.
Oo, Lakas din sige. maka-Japanese food ng itsura, oh. Oo, lutuin ko lang ng konti pa, ha? Give me about 30 more seconds. Para maging mas golden pa, no? Diretso tikim na tayo. Okay. So, ang gagawin lang naman natin kapag ganito ay ilagay lang natin sa paper towels kasi syempre ma-oily Mantika. siya. Ayaw nyo naman siyang iserve ng oily, di ba? Medyo delikado naman. Oo. Delikado sa mga arteries nyo. Delikado po sa generation. Oo. May sinasabi ka, Marimar? Wala, hindi pala. Lalo sa Sunod ko lang yung sinabi lalo ko sa kanina po. generation ni Tito Jess, no? Jess, pahiran mo nga yan tapos i-plate na natin. Yes. Lagay ko na rin to para matapos na. Ito. Hinango na, Mama. Please welcome Sa our Kapampangan, beautiful. Inango! Walang age. Inango. Para pag Inango. kinakantahan ka. Yes, Mama. Yan na lang. Just i-plate mo na yan. Oo. lang natin We have to ulit. plate it. You have to plate that. Okay. Talagang Mama, alam niyo po ipatawag talaga. ko lang Ay, yung sorry. iba pang naiwan para di po sayang. Pero si Kuya Jess po, ipe-plate na po niya yung kaninang naluto na po natin ahead. Dahil isasaboy. Ang Ilalagay ating sauce. natin ang ating sauce. Sige, Jess, paglagay mo, ako maglagay ng sauce. Anong tawag ulit dito? Crispy Bambang Tofu. Hindi mo ba to suggestion? Hindi. Di ba yung milky cheese suggestion? Alam mo, ganito ang kwento ko. Yung milky cheese balls, Mama, suggestion ni Angela. Talaga ba? Hindi Tapos, nung pinagawa nila Angge, sabi niya, Ma'am, kayo po ang may ano nito, Miss Ange. Sabi niya, ay hindi, may screenshot si Angge. Sabi ko, nakita mo? Hindi lang sa DPWH Baka meron maangan yan. ka pa, ha? Anong sinagot ko? Sabi niya, huli pero di ko yun. sabi ko, pinasa ko lang naman. Hindi ko naman sinabi gawin. Ganyan ang mga... Ganyan ang mga politiko. Hindi ko to alam. Nakakahawa sila. Ano ba yan? Ay, Kaka-interview mo ng politiko, eh. I'm excited na sa to. Parang mas maganda kung doon natin ilagay Dito sa na. mas maliit Okay. na. Ito. Okay. Para mas may healthy volume. lang. Yes. Paano ba mamili ng tofu? Ano ba yung... Ay, umaako oo nga. siya. Ito, Mama. Yan po. Yan. Okay na, Mama. Punong-puno Ano na. Bang, bang! Oo. Kita mo yung trick na yun. Galing mo doon. Na-amaze ka ba? So teka, kasama pala yan. Anong ginawa mo, Mama Dims? Ganun lang? Hindi po, nilipat lang po Akala para mas ko mabilis lang. shake mo ng gano'n. Oo, na-excite ako bago Para yun mas mabilis, Mama. Akala ko parang popcorn. Pwede rin, no? gaganyan Pwede nila rin, lang. Mama. Bibili ka ng cheese Opo, popcorn. pwede rin po. So, ilalagay natin yung sauce na yan para lang makita natin na yung ano natin, ha? Gawin natin parang crispy bang bang tower. Feeling ko kung andito yung anak mo, hindi ka na niya hihintayin. Kukuha na lang. You know them best. Dalawa na yung You know tinidor them ko. best. Agad. Okay, so lagay na natin tong ating sauce, Mama. Okay. You know. Sana naaamoy din nyo. Kasi ang bango, no? bango. Okay, tikman na natin. Expectation versus reality. Laban. Laban. Budget po natin, 170 pesos for 4 to 5 servings only. And if you want to make this parang lagyan daw ng- Japanese style, pwedeng lagyan ng crispy nori. Lagyan daw ng Diba, ganyan. Mama? O, tikman na natin. Ayan. Let's try. Tikim na. Sige po. Go, Mama. I'ma try. Oo. Natakam tayo kay Maui. Meron din tayong sarili natin. Japanese dito. Pwedeng lagyan ng mga crispy nori, Mama. Oo. Or yung parang nilalagay na flakes over takoyaki. Tama. Pwede. Ay, yung yung gumagalaw pag Yung gumagalaw kapag nainitan. nainit. Oo. Yung makahiya. Makahiya. Okay. How was it? Good? Good, Mama? Ang harap! Super. Super init din. Kahabang napapasok tayo, kumakain tayo dito. Bali tayo po muna kasama si Manong Ted and DJ Chacha. Di tapos o substandard ang pagkakagawa
Paliwanag po ni Alcantara, may mga nakatokang inspection team sa kada proyekto na nag-i-issue ng Certificate of Completion bago ilabas ang bayad. Pero aminado siyang hindi niya pinuntahan ang iba at basta na daw pumirma sa mga dokumento kaya nabayaran ang mga kontratista kahit na palpak o talagang wala namang ginawang trabaho. Samantala, nagkainitan ang ilang kongresista sa pagsisimula po ng investigasyon ng House Infrastructure Committee sa kontrobersyal na flood control projects. May nagmosyon kasing mambabatas na imbitahan sina dating House Appropriations Chairman Zaldi Co at dating Senate Finance Committee Chairman Grace Poe sa pagdinig. Silang dalawa kasing in charge sa Bicameral Conference Committee para sa 2025 National Budget na nabistong nagkaroon ng budget insertions. Pero may mga kongresista na tutol ipatawag sina Co at Poe. Dito na nag-init ang ulo ni Navotas Congressman Toby Tiangco na iginiit na dapat ipatawag ang kahit sinong kailangang mausisa sa pagdinig. Dahil po dyan, napilitan ang komite na suspindihin muna ang pagdinig. Pero sa huli, ipinagpaliban din ang mosyon na ipatawag sina Zaldi Co at Grace Poe. Naungkat po naman sa Senado ang umano'y red flag sa hinihinging pondo ng DPWH para nga sa susunod na taon. Sa dinaos pong Development Budget Coordinating Meeting kahapon, ibinunyag ng ilang pong senador ang mga sinasabing red flag raw sa pondo ng DPWH. Kabilang daw dito ang mga proyektong walang station number, umuulit lamang at mga proyektong ginawa na pero pinonduhan pa rin para gawin ulit. Meron din po mga proyekto na may iba't ibang phase o pinutol-putol para nga iba-iba ang pondo. Ayon po kay Senador Pamphilo Ping Lacson, may 500 items sa 2026 proposed budget na puro flood control projects daw na pare-pareho ang halaga. Babala tuloy ng mga senador kapag nakalusot ito. Siguradong muli itong ibubulsa ng mga magnanakaw na opisyal at politiko. Paliwanag po naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman, hindi nila kayang isa-isahing suriin ang pondo ng bawat proyekto na ibinibigay sa kanila ng DPWH. 700 pahina daw po ito at nasa 15,000 ang line item sa DPWH budget. Kasunod niyan, humiling po si Senador Lacson ng executive session kasama ang economic managers. Ano kaya na pag-usapan sa executive session? Nakaschedule din pong magpulong sina Pangandaman at bagong DPWH Secretary Vince Dizon para pag-usapan ang proposed 2026 national budget. Malinaw naman daw ang direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay DPWH Secretary Vince Dizon. Nalinisin po ang katiwalian sa kanyang ahensya. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Dizon na ayaw na raw ng Pangulo na magpatuloy ang kontsyabahan sa loob ng ahensya. Aminado rin si Secretary Vince at maging ang Pangulo na mga bata o sunod-sunuran ng ilang kongresista ang ilang district engineers ng DPWH. Pero handa raw ang Pangulo sa tinatawag nitong political consequences na kalakip naman ng paglilinis sa mga tiwaling opisyales. Bilang panimula, uunahin ng buwagin ni Dizon ang binuong komite ng DPWH na mag-iimbestiga sa mga maanomaliang flood control projects. Ipauubaya na raw nila sa bubuing Independent Commission ang investigasyon para rito. Wala naman daw personalan sa gagawing paglilinis ng kalihim sa loob ng DPWH. Pero uunahin daw niya ang mga sangkot sa ghost projects sa Bulacan, Baguio at sa Metro Manila. Benggit yun. Talaga pong sweeping po ito. Kailangan po natin gawin itong top to bottom na pag-order dahil kailangan po nating tanggalin yung hindi maayos at kailangan hanapin natin yung mga maayos at yun ang ilalagay natin. So hindi po madaling proseso ito, Sir Ted. No? Napakalaki po ng DPWH. Nationwide po yan. At sabi mo nga po, dekada na po yung tinayong sindikato dyan. Kaya po, hindi po madali ito. Pero we have to start somewhere, Sir. Yan nga po ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sabi nga niya po, Benguet po yung pinuntahan daw po ng Presidente. Samantala po naman, hawak ngayon ng Bureau of Customs ang 12 sinasabing mamahaling sasakyan ng pamilya Diskaya na subject po na inihaing search warrant kahapon.
Matatandaan pong 2 lamang sa 1 dosenang hinanap ng mga kotse at mga SUVs na mga mamahalin ang una pong dinatnan ng mga taga Bureau of Customs sa garahe ng mga diskaya sa Pasig kahapon. At ayon sa BOC, hindi naman daw illegal ang pagkakaroon nga ng mga luxury vehicles, pero gustong malaman ng Customs kung nagbayad ba nga ng tamang buwis para po mag-ari ng ganito pong uri ng mamahaling sasakyan. Gate naman ng kampo ng mga diskaya, hindi sila dapat pagdudahan dahil wala naman daw silang itinatago. Kaya kinagabihan po ay nasecure din ng Customs ang 10 pang hinahanap na mga auto na hindi mahagilap kahapon ng umaga. Sa nauna nga pong panayam sa programang ito sa BOC, una pong sinabi ng taga-Customs na 33 ang sasakyan ng mga diskaya pero sa iba-iba umano itong nakarehistro. Because of the registration with the Land Transportation Office, there's always a presumption of regularity. Okay. So right now po, we're just trying to investigate po. We cannot assume po na meron silang criminal liability immediately. Then yung pagparada po ng sasakyan sa parking lot, parang wala po kaming makita na makakasuhan natin sila. At yan po ang tinig ni Customs Chief of Staff Attorney Jack Casipit. Talaga naman sa mga panahong ito, daming OA! Lalo na ho sa mga nakatatanda, yung OA sa kasukasuan. OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw. Sandali lang, OA, osteoarthritis yan. Huwag nang magpaka-OA pa kasi nga meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise. Talaga namang hindi ka na magpapaka-OA pa dahil meron ng OsteoGuard. OsteoGuard, mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan po ilang pang balita agad-agad sa aming pagbabalik. FM. Oy, mga kapatid, good morning! Mas importante ha, Walter, hindi ka papalya ha. Hindi ka masasabihan ng ganire. Attorney Dr. Emmanuel Lenon, good morning! Ganito ka ba? Bigo na naman, sandali lang. Ito ang para sa'yo. Pagsikto, Bravo Food Supplement for Men, di ba? Masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men ang pagsikto. Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Kataligya! Mga ka-Bravo, good morning! Ang Bravo ay mabibili sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Mahalagang palala, ang Bravo hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga kapatid, balikan po natin ang mga balita sa balita po sa mga lalawigan. Kinwestiyon ng lokal na pamahalaan ng Albuera, Leyte ang isang flood control project na hindi naman daw kailangan. Aba, ayos, may tagapayong si Mayor. Oo. Ayon po kay Mayor Kerwin Espinosa, inilagay ang flood control project sa lugar na hindi daw po bahain at may nauna ng gumaganang flood control. Pinondohan daw ito ng 100 milyong piso. Nakapwesto raw ito sa pribadong lupa ng DPWH Leyte District 4 Engineering Head na si Peter Soco. Bukod po dyan, isa pa daw ghost project ang nadiskubre ng LGU. Dyan naman sa Barangay Benolho, March 2024. Sinabing sinimulan po ang konstruksyon pero pagpunta ng News 5, wala kahit hukay o kaya'y materyales sa lugar. May isa pang proyektong DPWH sa lugar, ang Albuera Port na umano'y tapos na raw. Pero ang tumambad ay isang abandonadong hukay at kahoy lamang po na nakausli. Sinubukan nga ng News 5 na kuhanan ng pahayag ang district engineer pero hindi po ito sumasagot sa tawag. Yung pong issue na nagtayo ka doon sa iyong private property ng ganito pong uri ng river wall, opo, is a graft issue po yan. Kaya kailangan magpaliwanag po dyan ng district engineer, no? Kasi sarili mong property, tinayuan mo ng gantong pagawaing bayan gamit ang pera ng bayan to protect your property. Basically, ito yung sinasabi dyan eh. Anyway, kung ito man po mga kapatid ay questionable, yan po yung nangangahulugan nga na ilaga na po itong problema natin, no? Sa mga proyekto po ng DPWH na questionable. Samantala po naman patay ang isang babae
matapos siyang pagbabarilin ng kinakasama niyang pulis sa Digo City, Davao del Sur. At ayon nga po sa investigasyon, umuwing laseng ang suspect na si Patrolman Orlandinoy. Nagkaroon ng pagtatalo ng biktimang si Miljoy La Peña dahil gusto nang makipaghiwalay ng babae. Nagalit daw ang laseng na suspect at 10 ulit na pinagbabaril ang kanyang kinakasama. Sugatan din po ang ina ng biktima na nabaril din matapos umawat lamang at makipag-agawan ng baril sa suspect. Arestado na po ang suspect na ngayon po'y maaharap sa reklamong murder at frustrated murder. Siya ay posibleng matanggal sa serbisyo. Samantala, dead on the spot ang isang siklista matapos pong magulungan ng cement mixer truck dyan po sa Plaridel sa Bulacan. Ayon sa ilang testigo, magkatabing binabagtas ng truck at bisikleta ng biktimang bypass road. Nasagi ng truck ang manibela ng bisikleta kaya't sumemplang ito at nagulungan po ang biktima. Dinala sa ospital ang biktima pero naideklarang dead on arrival. Tumakas po ang truck driver sa takot na makuyog pero nahuli din naman sa follow-up operation. Nakipag-areglo na po ang truck driver sa pamilya ng siklista. Patay po naman sa pananaga ang isang lady guard sa Lapu-Lapu City, Cebu. Wala na pong buhay ang biktimang si Chona Aliera nang madatnan sa kanyang bahay. Agaw buhay po naman sa ospital ang live-in partner niyang si Romeo Acaso. Suspect po naman sa krimen ang katrabaho at karelasyon ng lady guard na si Nelson Atiliano. Love triangle at pagnanakaw po ang nakikitang motibo sa naturang krimen. Nawawala kasi ang 16,000 pisong cash at mga cellphone ng biktima. Tinutugis na ang suspect. Arestado po ang 3 Chinese sa sinubukan umanong lumabas ng bansa sa isang backdoor route dyan po sa Tawi-Tawi. Patawid na papuntang Malaysia ang mga suspect ng maharang ng Tawi-Tawi Police. Hinihinalang sangkot sa pogong 2 sa mga suspect habang ang isa'y may expired ng visa travel documents. Iniimbestigahan na po ng Bureau of Immigration kung sino ang kasabwat ng mga dayuhan sa tangkang pagtakas ng mga ito. Sa mga nasa construction business, good morning! Abay, kinakailangan natin po magsipag, lalo na po doon sa mga construction workers, ha? Apo, yung hindi pa gawain ng DPWH to. Magkano lang kaya sweldo ng mga construction worker, Hindi, ha? kasi pag No work, no pay silang pa yan. gumagawa, wala sa standard. O kulang ang bakal. O kapag gumamit Eto ng ho. bakal, yung talagang Pag madaling... pinag-uusapan natin Oh. yung standard sa mga light steel frames, Yan. aba, J-Max ka na. Setting the standard in light steel frames. 17 taon nang nagsisilbing standard para nga sa mga light steel frames sa Pilipinas, kaya sigurado ka sa kanyang quality at safety. Kaya pagpunta mo sa mga hardware at depot, sabihin ka agad, ito lang ang gusto ko, J-Max Light Steel Frames para sa ating mga kisamit dinding. J-Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. Mabibili yan sa Asia Tool Electric and Marketing Incorporated. Yan sa Molino, Bacoor, Cavite. Asia Tool Electric and Marketing Incorporated at sa TQG Merchandising sa Malanday, Valenzuela City. Yun, TQG Merchandising, Malanday, Valenzuela City. At itanong po sa ating mga kaibigan ng mga counter clerks sa inyong mga suking hardware stores dahil sila po ang nakakaalam. Ang JMax ay available din in all leading depot and hardware stores nationwide. Kasi nga naman, may mga, di ba, may ilang pong pagawain na kaunting yanig lang o kaunting tulo lang ho ng tubig, isa kisa may bumabagsak. Dahil nga nakita mo yung mga airport na bumagsak, yes. Maninipis. Yung mga steel frames, yun yung substandard nga kasi. Anyway, sige, abay, alas 7 na. Naku naman, ang bilis ng oras mga kapatid. Eksakto alas 7 nga po ng umaga ang oras muna. Hatid sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic food supplement with Lactococcus lactis strain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, selected Mercury Drug Stores at ngayon sa Southstar Drug nationwide. Mga kapatid, kapag bumili kayo ng Ulta Bio sa Mercury Drug, meron kayong libreng 100 peso gift certificate. Hati din po yan sa ating lahat mga kapatid ng Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Mga kapatid sa TV5, tayo po'y magkita-kita muli bukas. Pwede niyo po kaming pakinggan sa radyo 105.9 True FM sa Mega at Metro Manila sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas. Bukas, Thursday na. See you tomorrow.
Maraming salamat po, Manong Ted and DJ Chacha sa aming pong pagbabalik sa Health Check. Ngayong Obesity Awareness Week, sobrang timbang na maaaring magdulot ng iba't ibang sakit. Yan at iba pa pag-uusapan natin kasama si Doc Richard. At sa TikTok, may dance collab tayo with no less than the OG choreographer to the stars, Tito Mel Feliciano. At sa On The Go, Kuro Gyokashu. Legit Japan feels only offering pa. Marami pa tayong good vibes this morning. Kasama pa rin ang inyong fave morning kasalo ang Good Morning, Kapatid! Pasko na naman, okay kulay ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli ang pag-ibig. Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Lumabas sa huling datos po ng Department of Health or DOH na as of 2025, 34% na po ng mga Pilipino ay may labis na timbang. At ang higit po na nakababahala dito, 14% dito ay mga kabataan. Kaya naman po ngayong Obesity Awareness Week, pag-uusapan natin yan kasama ang ating favorite resident morning doctor na si Doc Richard. Good morning, Doc. Good morning, Mommy Dames, a.k.a. ang pambansang face card ng Pilipinas. Love mo talaga ako, Doc. Huwag kang mag-alala. Mamaya tawagan kita ulit, ha? And good morning din po, mga kapatid. Nakaka-alarma na po talaga ang pagtaas ng obesity cases sa ating bansa. Kaya naman po, para ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang mga sanhi at risk factors ng obesity, makakasama natin ng internist at endocrinologist na si Dr. Nenuel Angelo Luna. Good morning, Doc. Welcome back. Good morning, Dr. Chad. Good morning, Doc. Thank you for coming back. And this time, you have your mom with you. Hello, Mami. Hello po. Bri mo kahit na doktor ka na pala, pwede pa rin yun. I will make sure to tell my children, ha? Doc, ito, simulan na natin. Ano nga ba ang obesity or obesity? Alright, so actually, ang obesity is a complicated, isang komplikadong pangmatagalan, chronic na disease kung saan merong sumusobrang dami ng taba sa katawan. Pero hindi lang Aray, yun. ang daming tinamaan dito sa studio. Kuya, sobrang taba, sabi ng cameraman namin. Yes. And hindi lang po yun, sumusobrang dami ng taba with associated negative effects sa health. Okay. ibig So, sabihin- pwedeng maging mataba ka, pero walang negative So when we say effects. obesity, may negative effects sa Okay, health. yun naman pala. And when we say obesity, hindi lang siya because of the weight ng muscles or mga kalamnan, weight because of the taba, of the fats, excessive accumulation. Yes. Pero eto naman, Doc, ina-assume kasi ng karamihan na ang obesity daw ay sanhi ng labis na pagkain. Pero bukod dito, Doc, ano pa nga ba yung ibang dahilan kung bakit nagiging obese yung ibang tao? Yes, we have a lot of causes of obesity. Isa doon is genetics. Nasa May mga problems sa genes, ng hormones na nagkocontrol ng hunger, ng satiety, Sabi ng mamana, yes, pwede. Kaya pag may nagpapacheck up po about obesity, tinitingnan namin yung mother and father nila, baka nasa family pa. Hindi dahil to judge yun, Yes, Doc, not pero to dahil judge, para makita kung Oo. nagmana-mana ba. Meron, po. But I think the most important thing that we need to talk about this morning, since we're talking about awareness, and nabanggit po ninyo yung adolescents inactivity kanina, is yung unhealthy lifestyle as a cause of obesity. Yung overeating, poor choices of foods, or yung sedentary lifestyle. Ako, guilty ako dyan. Ako din. Parang mag-walkout na kaya ako, Doc. Parang tinatamaan ako, obese ata ako. Oo. Doc, ano ba yung mga health risks talaga na kaakibat ng obesity? Yes, hindi naman, sabi nyo nga po, hindi tayo nang judge lang basta chubby, No judgment. Gusto lang natin healthy kasi it is associated with several negative effects. For example, diabetes, Nako. closely linked ang obesity and diabetes. Hypertension,
Because of excessive fats, pwede rin magbara-bara yun, no? Dyslipidemia, mag-cause ng heart attack, ng stroke, no? And magpunta din sa liver, mag-cause ng fatty liver. So maraming, ito lang yung ilan lang po sa mga negative effects ng obesity sa Brain health mo, po natin. minsan kasi, Doc, pag tinignan natin, di ba, taba-taba mo na or papayat ka na kasi taba-taba mo na. And a lot of people actually try to lose weight not because of the health risks, but because of aesthetic. Yes. Na gusto Totoo nila, yan. they look good. Pero mas malalim pa yung tinanggagalingan natin, no, Doc? Pero Mommy Dims, idagdag ko na lang din, no? Maliban kasi sa health risk, meron ding epekto yung obesity doon sa skin ng isang tao dahil naaapektuhan kasi nito yung hormones, yung blood circulation, yung inflammatory process doon sa loob ng katawan ng isang tao. So ilan sa mga epekto nito sa ating balat, say, unang-una, yung stretch marks. Di ba napapansin natin pag medyo nadadagdagan yung timbang natin, parang ay may lumalabas na Parang na meron stretch siyang marks. tiger, di ba? Yes, Ano oh, tawag tiger ba look. doon? Tiger, ano yan? Tiger look. Parang tiger scratches. Tiger no, scratches, meron. yes. Pwede din, Mommy Dims, yung mas madali silang magkaroon ng fungal, bacterial infection. Yes, very prone sila sa ganyan. And of course, nandyan din yung cellulitis at saka yung tinatawag natin na delayed wound healing. Mas matagal gumaling yung sugat Is that nila. connected to diabetes as well, Doc? Kasi ang obesity po is closely linked with diabetes. No? Kapag may problem na po sa insulin resistance, nagkakaroon na po ng mga poor healing ng wound. No? Insulin po is one of the hormones na nagre-regulate kasi ng sugar level natin. So pag may problem, nagre-rise din. Kaya mga kapatid, sa mga nanonood po ngayon, kadalasan huwag niyo pong ibaliwala yung sugat ninyo na matagal gumaling. Kasi minsan Agree. kala lang natin, maliit lang na sugat, tapos parang lumalaki, tapos hindi na gumagaling. It Yes. could be linked to that. Oo. Eto naman, Doc, alam kasi natin na sobrang hirap talagang magpapayat, Yes, di ba? Na-try ko na rin yan, parang ang dami ko na nasubukan. Payat mo naman. Pero dati. Dati, Pero ngayon medyo pumayat naman ng konti. Meron ka bang tips, Doc, para sa ating mga kapatid, para sa epektibong paraan kung paano mabawasan naman yung timbang nila? Yes. So sabi po natin kanina, one of the causes would be unhealthy lifestyle. And therefore, kung maghahanap tayo ng tips, live a healthy life lang po. No? Number one is proper diet. No? Yung choices natin ng food. No? And maraming available na mga diets, makikita natin online sa social media. But sa amin po, ang recommendation po namin would be calorie reduction lang po. No? We eat So, 3 ibaba major lang? meals. Yes, yes. Opo, kain tayo 3 major meals a day, pero bawas lang po yung calories natin. No? And proper choices of food, yung mga healthy food. No? Number 2, yung avoid natin yung sedentary lifestyle. No? What we recommend po would be 150 minutes of physical activity, moderate intensity exercises every week. No? That would equate sa mga around 30 minutes a day lang naman po yun. So hindi naman po mabigat yung So, hinihingi. Oo. para sa mga kapatid natin nagko-commute, Doc, medyo sufficient na yun, Yes, di oo, ba? physical Kasi activity, sobrang physical na yan. Biruin mo, maglalakad ka, magko-commute ka, mainit, maano. So, medyo yan, okay yan. Pero for Pwede, those who drive, iba yun, di ba? Yes. If you want to lose weight, pwede pa natin i-extend po ng about 60 minutes a day ng moderate intensity okay. exercises. And then of course, if hindi po sasapat yung mga lifestyle, diba? Sometimes ginawa mo na lahat, hindi pa rin enough. Doon pumapasok po yung mga medication namin for obesity. And ang good news po, nasa Philippines na rin naman po yung mga FDA-approved, no, na medication for obesity. Pero what we actually warn po yung public, at salamat po na may ganito tayong opportunity, would be maraming kumakalat din po ng mga fake mga compounded na mga substance about yung mga pampapayat. Ano po? So sana po, they should consult a specialist, an endocrinologist, if they want to lose weight. Naku, ang dami niyan sa TikTok, Mami. Yes, oo. Oh my God. Alam mo talagang mahirap pagka sa online ka kumuha ng gamot. And just because, of course, madali kang mabentahan dahil if this ay parang wahig na para bang testimonial ito, na pumayat yes. sila. At pag Oo. tinignan mo yung influencer or yung taong nagsasabi, talagang pumayat siya. Oo. But we don't necessarily know. That's why we always say sa mga doctors din natin, it's good that we always give our kapatids the option of going to fda.gov.ph. Yes, They can check yes. kung ito ba talaga ay legit. Actually, tinatype lang yon sa search button. Yes, At totoo yan. minsan may picture pa nga. Kasi para lang sigurado na alam mong, ay, kung wala to dito, or minsan may pending Totoo application, di ba, nakalagay pa doon, Doc? Well, that was good conversation. Maraming salamat. Doc Nanuel, Angelo, maraming salamat. Ano ba Thank you dapat din ang po, tawag namin sa'yo? Kasi lagi kang nagpupunta dito. Is it Nanuel or Angelo? Nen po, Nen. 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 Oo.
Oh, wag kang magkakamali. Nen. Doc Nen. Nen, Doc Nen. Ang ganda, Opo. kakaiba. Yes, Oo. What's the name of mommy? Susan. Mommy Mommy Susan. Mommy Susan, so nice to see you. Thank you for being here as well. Okay, Doc Nen, any social media accounts we can follow you on? Please follow me sa Facebook, Mr. Endo, and Dr. Nen Luna. And of course, yung sa society po namin, i-promote ko na Yes, rin po. please. Sa Yes, Philippine please. College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, daily po kaming nag-promote po doon ng mga infographics about diabetes, endocrinology, thyroid, and metabolism. I like how you said infographics, Doc, kasi a lot of us, even I, have a difficulty reading so many words, Yes. lalong-lalo na pag galing sa doktor yan. Parang ikaw natatakot ka or pag di mo naintindihan, stop ka na lang. Pero kung ito ay ang information comes into graphics, mas madali natin Yes. maintindihan. Thank you, Mr. Endo. Thank you, Doc Nenuel Angela Luna, and of course, our very own Dr. Richard Gariaza. Ay, naku, ito nang inaabangan natin sa TikTok. Legends Only. Showdown na may collab with the dance icon himself, Tito Mel Feliciano. I can tell her all my secret, 'cause I know that she gon' keep up. Can't nothing come between us. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good morning, kapatid! Hey! Naku, nasayaw ko rin! Parang pangarap ko yata yun. Dahil naku, mga kachiki. Ito, hahata tayo sa Flashback Wednesday. Dahil sino ba hindi nakakaalam na at nakakarinig pa nung kantang Papaya at napapasayaw ng ganyan, di Oo ba? naman. Alam na alam natin. Pero alam nyo, bago pa mag-TikTok, bago pa mag-viral yung mga kung ano mga challenge dyan, naku, eto po yung usong-uso na craze na talagang mapapainda ka, mapapaganon ka. Di ba? Yung buong bansa. 2008 yata nagsimula ito. Yes. Siyempre si Edo Manzano ang sumayaw. Pero sino ang lumikha? Sino ang gumawa nito? Walang iba kundi ang OG choreographer to the stars, Tito Mel Feliciano! Hello po! Good morning! Good morning, Kapatid! kapatid! Grabe. Kwento mo naman paano ba nangyari at sumikat ito ng Sinabi lang sa amin bongga-bongga? ng direktor namin na kailangan niya sayaw kahit natutulog si Edu, magagawa. Ayun! Yung kahit tulog ka, magagawa mo talaga yun. Tama! Tuloy ang buong bayan, ang buong bansa ay talaga papakarinig yan. Trr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 r
At syempre, hindi naman kayo tumigil sa pagsasayaw. Hindi naman po, hindi naman. Tuloy-tuloy pa rin ako. Yeah. Bago lahat, shoutout sa mga babies ko. Nanonood sila. 6 o'clock in the morning. Gising na. Teacher May, Fiona, Diego, Hello, Maxi. Fiona. Ano mga pangalan? Fiona. Diego, Maxi, Maxi. at ang princess ko, si May. Wow, Teacher May. good morning. Teacher, di siya ng sayaw. Okay. Next time, imbitahin natin Teacher May. At syempre, salamat ako din sa mga kasama ko dahil Yes! Pasig ano yan. Sayaw, Pasig Group. Hataw, Pasig. Yes, yes. Ano pangalan bro. yung grupo? Fitness Group. Ah, thank you Sila so mga sikat much. dun. Opo. Ako, buti naman nandito ngayon dahil tuturuan natin sila. Yung napatong papaya dance, kailangan ng mga Gen Z marunong na rin ito. Pwedeng Yeah. medyo i-breakdown lang natin. Okay. Romel. Napakasimple lang po yan. Start with your right po kami, left kayo. Okay. Left kayo man nga sa bahay. Kanan. Gaganon yan. Trrrt. Trrrt.
Parang Kabila. nakaturo lang, ano, Tito Mel? Oo, parang turo lang. Trrrr. Kasi si Edo Manzano talagang ganun lang. Turo-turo lang siya. Turo lang. Trrrr. Trrrr. Up, Down. down, way, Eto na. 2, 3. Parang worm. Yan. Yun lang, yun Binigay lang. nyo na yung kembot yung mga mami. Tinatrain ko sila every Alam mo, Monday, Wednesday. ang galing mong gumalaw. Diba? Dancer ka dati, no? Nako, nadali ni Tito Douglas Mel. Nieras ka, ha? Kilala kita. Naku, pero Uy, Tito kasama Edo, yan. para sa'yo to. Papa Dudes, ha? Eto na, gagawin na natin one more time para sa Sige, mga nanay. sige. Ito po. Kuha mo na. Trrrr. Up, down, and yan, kendeng-kendeng. ganun lang. O, sige nga. Ganun lang. Okay, ayan. Napaka, pang warm up lang po yan. Okay, ito na yung ating collab/showdown. Kasama siyempre si Tito Mel at ang ating mga dancers from Pasig. Let's go, DJ! Chamba! Pwede, isang pa mo. Ay! Yan! Ho! 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 Ayun! Woo! Wow! Okay! Again! Let's go, mga mami! Woo! And up! And down! 2 more! Gagaling din yung sumayaw, gumagalaw pa yung buwan. Buwan, paano pa siya? Oh, oh, di ba? Dapat gumagalaw din katawan Diba yung mga Jessie, saka yung mga kumikindat-kindat pa, di ba? Kindat-kindat. Yan. What's next? Oh. Step, step. Step forward. Wow. Naku, kaya ng mga mami yan. Again. Step. Kanan namin, kaliwa nyo, ha? And step. Let's do the Eto na, let's go. Alam nyo na. Kahit nakahiga kayo, kaya Yes, niya. Chester. Oh, kita mo? Tako, marunong na sila sumayaw lahat, Mga oh. Jessie dito, alam na nila. Ay, mga Gen Z! Yes. 2 more. Let's go, Doc. Last time. Hey! Ginaya yan ng ano, Thailand. Ah, talaga? Oo, Thailand. Di Nagaya papaya tayo, ah. Thailand din. Uy, gusto ko na napapatsatsa ako dito, Tito Mel, ah. Oh. Okay. Ayun na. Mabagal. Oh. TikTok, TikTok. Wow! Yes! Yes! Ang galing! Ano, ano? And TikTok. Okay naman, galing yung mga kapatid ko. Samba! Samba. Cha-cha! Woo! Woo! Hey! Cha-cha! Yes, mga mami! Pero, and TikTok. And another one. Again. Yes, Tito Mel, I love it! Break tayo, break tayo. Ayun na. Break! Hey! Ang saya! Ang saya-saya! Ano nakikita ko sila sumasayaw sa kanilang mga bahay? Oo. Naku, yung mga bata gaganyan na rin yan. Yan ang pinakamagandang exercise. Opo. Naku, pero Tito Mel ha, yan yung mga, sabi nga natin, legend, OG, yung mga nanay, pati yung mga lola, naalala niya. Pero paano naman yung mga sayaw ngayon? Kaya niyo ba yung mga Alin? sinasayaw ng mga Gen Z? Ano Gen Z? Opo. Hello? Mga sinasayaw sa TikTok, oo nga. Legend ako. Legend! Yan ang gusto ko. Eto, magturuan na tayo. Naku, eto, yung kanta ng Cup of Joe. Grabe yung Cup of Joe, sobrang sikat. Joe Quirino? Ah, naku! Si Joe Quirino, naalala ko si Joe Quirino. Di ba? Suwasaya si Douglas doon. Naku, iba na po yung sikat na Joe ngayon. Cup Ay. of Joe, meron po silang kantang multo na ginawang pang isasayaw. Yan. multo. Okay, multo. sige, try natin, try Okay. natin. Kaya madali Kaya lang. yan, basta marunong ka sumayaw. Yes, mga mami, ganito po yan. Start para kayong, ayan, para kayong nagbabicep o anong gusto nyo. Para kayong nag-iigib. Igib. Iigib. Ganon. 4. 1, 2, 3, 4. Kabila. Tapos lagyan nyo ng konting, ayan, konting chest. Okay? And then after that, eto po, para kayo naghahawi lang, parang may langaw. Hawi. Tanggalin at ituro. May langaw, ituro. Yon. So, 2. Tatagalawa yon. Next step, ito yung tawag nila, monastery. Hindi ko alam, Tito Mel, bakit monastery yung tawag sa step na to? Yung gumaganyan? Libingan? Libingan. Siguro kasabi mo kasi multo. Ay, ba't multo? Multo ba kumanta nito? Multo po yung pangalan ng kanta. Multo pa nga.
Kasama mo na story. Ayun. So, dalawa nito, mga mami. Tapos, likod naman. Step back. Yan. Parang hinihila lang. Very good. Tapos? last step, cross, open, bye-bye. Kahit saan po. Cross, open your style. Bye-bye. Okay? Nako, confident ako kaya-kaya ni Tito Melto. Kayang-kaya nyo rin sa mga bahay ninyo. Let's go, DJ! And, kabila. Woo! And how it, and point. How it, and here. Woo! Bye-bye. Hey, bye-bye. Oh, teka muna na nangyayari doon, no? Mami Dips, Andali. nakita namin yun. Nagkagulo na sila eh. Dahan-dahan lang tayo. Harap kayo sa amin. Harap kayo sa amin. Oy, last chance. Akala ko nag-aaway na sila, Chiki. Kaya sabi ko, sandali. Halina kayo. Dito na kaya kayo. Mabulit na ako pumapasok. Parang pag ganun ka na nga, eh. Mabulit ka. Let's go! Angel Marie! Angel Marie! Ano po? Angel! Babalik ba tayo? Babalik ba tayo sa TikTok or gusto nyo sa Papaya? Papaya, hindi. Maganda mag-TikTok kasi mga Gen Z. Sige po. Gen Z ka, ha? Sige, isang beses pa nung ating TikTok, pero tingin ko kaya-kaya na nila yung Papaya. Let's go mga mommies with the music dito. Let's go. Let's go, dancers. Kabila. Yan, and how it. And turo. How it. Monastery, ito. Yan. And back. Very good. Open and bye-bye. Close, open, bye-bye. Sige, one more. And how it. And point down. How it. And Monastery. And back. Yes, let's go. Bye-bye. Galing! Kupas! Walang kakupas-kupas. Tito Bel, pakicheck anong ano nila. Kakatahin lang namin yung Marimar. Ready and... Trrrrut. Papaya. 5, 6, 7, 8. Memorize ko. Ayun na. Ayun na pala, ayun na. Ano to? Ano to? Yan mo ka, Ano na kaya mo to? Tatago kami. Nag-o-audition sila, Tito Mel. Pwede na ba? More. Down. And lower. Dapat kayo mas sumasayaw. And down. Wait! And lower. Kaya mo lang yung hita. And up. And down. Oh, ito na. Yan. Saka. Yan. Galaw. Pwede ba mag-vlog habang sumasayaw? Saan ba kayo makaharap? Ano ba yun yung concert? Pwede ba pag-usapan natin? Ano, sige, ang hirap mag-guest dito. Mag-vlog ka nga dito, may habang kumasayaw ka. Kailangan habang sumasayaw, di ba? Sige, mag-vlog lang kayo. Hindi, ito na ang pagkakataon ko para mag-vlog. Maraming salamat sa pakikipagkisan with the Pasig rainforest and the everything. Thank you. Oh, okay lang, Ruth, kasi sabi mo pwede mo akong vlog, di ba? Opo. Excuse me. Hello? Very 90s playlist na ako. Kaya mo dinalaw po yung sana may utang sa'yo. Pamamalengke, utang pala. Eh kasi, Go, sabi Tito niyo, Bel. love niya raw ako. Oh, airtime marketing po, The Legends on the dance floor. Sa Araneta Coliseum, November 4, yan po yun. Okay. Available na po mga t-shirt namin. Just text me or follow me at Tito Mel Feliciano. September 3 po, sa Friday, may Anytime Fitness. Ako ba gusto niyo makasama sa akin? Fitness. Sa Taytay po, samahan niyo ako. Yes. Tuturo na rin ako doon. September 11, El Centro, 4 to 7. Beat the Best. OTS sa Santa Lucia po yan. Punta kayo doon, mga magagaling mag-OTS. OTS is the best. And of course, September 25, Beat the Best sa Valenzuela. Valenzuelenyo, mga taga Valenzuela. Chamba 2 Z Retro. J Project, maraming salamat sa shirt. Thank you, Kuya.
Thank you, Tito Mel. Abangan niyo po kami. Para madali ako mahanap, yung mga details po nasa at Tito Mel Feliciano. Hindi ko na po babasahin yung ibang. Babalik pa. Kuya, Babalik na si Tito Mel bago siya mag-concert sa November. Okay, thank you. Maraming salamat, Tito Mel. At syempre sa ating mga backup dancers. Yes! At ito po ating our next TikTok dance. Keep grooving, mga Very kachiyak. At sa aming pagbabalik, makisaya at makikanta sa ating midweek karaoke bonding. Huwag kayong aalis. Tuloy-tuloy lang ang happy morning sa pagbabalik ng Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Angela, pinapatawag ka sa newsroom. Baka ito na yung time. Angela! Angela, may parcel ka sa labas. Eto po, kahit midweek pa lang, hindi natin palalampasin ang masayang Wednesday bonding karaoke session with Marimar and Tito Mel! Na, game! Ready? Ang lamig na naman ng kamay. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Come on! Come on! I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need, and I About the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus won't make me happy with a toy on Christmas Day. Just one for you, my own, more than you could ever. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. You, baby, oh, I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow and ice. Keep on waiting underneath the mistletoe. I won't make a list and send it to the North Pole for St. Nick. I won't even say your name. Hear those magic ringing. I just want to hear tonight, holding on to me so tight. I do. All I want for Christmas is you. All the lights are shining so brightly everywhere, brightly, baby. Children's laughter fills the air. Talaga, ito yung part ko. Is singing. I hear those sleigh bells ringing. Then will you bring on what I
please bring my baby to me. Ayaw ko pa rin pala. I don't want a lot for Christmas. This is all I'm asking for. I just wanna see my baby standing right outside my door. For my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Baby, all I want for Christmas is you. Baby, all I want for Christmas is you. Oh, lover, lover. All I want for Christmas is you, baby. Alright, Saturday yan para sa ating Sunny Wednesday morning! Woo! Yuhuy! Sa makabuluhang umaga na naman ang nahihatid namin sa inyong tahanan. Tuloy-tuloy lang sa pag-spread ng good vibes, mga kapatid. Para sa ating kids, more fun pa tayo dahil susunod na ang cartoons. Tumutok pa rin sa mga weather updates. Kita-kits pa rin tayo bukas!